And syempre po sa mga hindi pa nakapasok sa Zoom event natin right now, kung may kasamahan po kayo, please pakitapik naman po para nang sa ganun makapasok po sila sa Zoom natin ngayon. And syempre, 'di ba, before we start, magpapakilala po muna ako. I'm Dars Abdelin. I'm a former OFW from Saudi Arabia and one of the OFW icon ng Albi Empire. And syempre, it's a big privilege na ako po yung mag-host for tonight. Thank you so much, Project High and Mentor Don Bade. Okay, and syempre, di ba? Alam kong excited na ang lahat. Tama ba? Excited ka na ba? Di ba? Excited ka na bang lilipad ng Korea? I-comment mo naman dyan na I'm excited. Para nang sa ganun, malaman ko na rin po kung clear and loud po ako sa ating lahat. And syempre, di ba? Wala akong nakikitang comments. So, nasa 41 participants pa po tayo right now. Nasaan na po yung iba? Para nang sa ganun po is, tawag dito, updates din sila kung ano ba yung mga dapat nating gawin. Diba? Before mag-flight tayo hanggang darating tayo doon sa destination natin. And syempre, right? Hindi ko na po papatagalin. Alam kong excited na rin ang lahat. Bakit biglaan yung Zoom? Or ano ba yung meron? Diba? So, itong tatawagin ko po, itong taong to napaka-special. Diba? It's a big privilege na siya po yung magbibigay ng instruct or details sa atin lahat kung ano ba yung mga dapat pa nating gawin or malaman before po tayo mag-flight hanggang darating tayo sa destination natin sa Korea. And syempre, hindi ko na po papatagalin ang taong to. He's the founder of Albi Empire, right? And syempre, one and only, the Project High President, the only one, the only online king of Project High Community. No other than, please help me welcome Mentor Don Bade. Ayan, nandiyan pa ba? Nandiyan na ba si Mentor Don? Nawala siya, Dars. Ikaw muna sa ano. Oh, wala pa. Okay. Wala pa si Mentor Don. So, thank you so much, Tex. So, ayan, before we start, syempre habang nag-aantay pa po tayo, wala, nawala. Oo, nawala si Mentor Don, yung president natin. Ayan, nakabalik na. Hello, Mentor Don. Yun. Hello, Project Hi. Yes, nag-out yung Zoom ko. Itumawag. But anyway, good evening po sa inyong lahat. And thank you, Coach Dars. And I know excited na po ang lahat. Sino excited dito? Yes, excited. Even ako po, sobrang excited. And I think kaya tayo hindi kumpleto po ngayon kasi yung iba is nasa 7th floor. Kasi po meron tayong training ng Network Blueprint. So, sa mga hindi naman po naka-attend today, ayan, don't worry, ire-record po natin tong short na briefing natin para mapanood nyo po. And sa mga uplines na nandito, please make sure na napanood po ito ng mga at travelers or mga kasama po natin sa Empire ninyo. And actually, this briefing, ito po ay para lalo na sa mga first-timer. Okay? Kasi kaya po kami nagpatawag ng briefing na ganito kasi by tomorrow, for sure, hindi na natin alam mo yun. Para tomorrow, dire-diretso na tayo kasi medyo makapal po tayo. Marami tayo, 77. And medyo hassle ho kung lahat i-orient natin bukas sa airport. So kaya po tayo dito na lang. At least para mas malinaw yung information, para detail talaga masabi namin sa inyo. Yeah, panoorin nyo na lang po ito. Or sa mga uplinks na nandito, make sure na mapanood po ito ng mga travelers nyo na kasama bukas, lalo na yung mga first time. So actually, sobrang iksi lang naman po nitong reminder ko or briefing natin. Number one, siyempre, make sure yon. Number one, make sure po na dala nyo po yung passport nyo. That's very important. Hindi ka makaalipad pag wala kang dalang passport.
And bago ko makalimutan, okay? Sa mga first traveler po, actually dapat, I think na-remind naman po, okay, halos lahat bago umalis, na dapat ang passport is hindi bababa ng 6 months or 6 months yung expiration. Hindi dapat aabot ng 6 months or below 6 months yung expiration. Dapat at least 1 year, mahigit. Okay, I think na inform naman lahat sa mga GC and sa mga Empire. Kaya make sure na check nyo muna yung passport nyo. Kasi magagaya kayo sa akin. Nung ako po ay umalis ng Singapore, I think 2015, 16. So, pa-expire na siya in 2 months. Kaya di ako nakalipad. So, make sure po na maayos yung date ng expiration. And last is, number 1, napanood nyo po yung orientation ni Miss Kat. Okay? Kasi doon po nilagay yung details, ilan ba dapat yung laman ng bagahe mo. I think 20 kilogram yung sa pinakamalaking maleta, yun yung pagkakatanda. Okay, and ito po yung sa immigration. Ito po yung pinaka-importante. Okay, kasi hindi po biro. Yan. So, hindi po biro na ganito tayo karami. So, ang pinaka kailangan po bukas, make sure na ang suot nyo po is yung hoodie na brown. Okay, so sa mga wala pa pong hoodie, pwede nyo pong kunin kay Jenny Rose yung hoodie. So, may chat naman po siya sa GC natin. So, please contact Jenny Rose. And next is, please ready your COD or Certificate of Distributorship and valid ID ng AIM Global or ECOVI. So, mapa-EC yan or AIM Global, pareho lang po yan kasi nakanote naman po dun sa COD natin yung about sa company natin. So, same lang po yan. Okay, next is, yung pinaka-importante po kasi pagdating nyo ng immigration, okay, ang pinakahawak nyo lang po, ito ho is cellphone at passport. Wag po kayo magbibit or wag po kayo maghahawak ng, wag nyo ilalabas sa immigration yung napakaraming papers. For example, yung mga lalo na brown envelope, wag na po kayong magdadala ng brown envelope. O yun, sabi, boarding pass. So sa mga first timer po, sama po kayo sa mga timer, mga apply nyo kasi magbo-board muna kayo para sa inyong mga luggage saka sa plane. So passport, boarding pass, and cellphone. So yun lang po ang hawak nyo. Okay, wag nyo pong ilalapag doon sa immigration officer. Okay? Kasi magmumukha po kayong first timer talaga. Or magmumukha kayong mag-a-apply. So dapat relax lang. Pagpunta nyo ng immigration, relax lang. Dala nyo lang ang cellphone, boarding pass, saka yung passport. Ngayon, yung COD, yung ID, at yung mga ticket or yung anything na ibibigay pang document, pwedeng nasa bag yan or pwedeng hawak ng kaliwang kamay mo. Okay? So, naka-ready lang. Pero huwag niyong ilalapag. Kasi the more na halata na nire-ready nyo yung sasabihin nyo, the more na mas maraming itatanong yung immigration officer. So very, very important, lalo na po sa mga first-timer, okay? Please make sure na, relax. Tapos lalo na po sa mga dating OFW. Yun, sabi ni Godet. Kapag hiningi lang po yung COD at yung ID, sa kanyo lang ibibigay. Ulitin ko po, pag hiningi lang po yung COD at yung ID, sa kanyo lang ibibigay. So may mga pagkakataon din po na kino-confirm kung talagang member kayo ng company. Kasi yung nangyari po sa amin sa Hong Kong, ang dami pong medyo na-late. Okay, nung Taiwan din. Pinabuksan po yung DTC account. So make sure kabisado nyo po ang inyong DTC. So i-open nyo po yung DTC nyo. Mapakita lang na at least member talaga kayo. So i-check po nila yan. So may mga officer din na nagpapa-open ng bank account, yung BDO online. So make sure na nabubuksan yung BDO online. Kung wala naman po kayong BDO online or hindi nyo nakalimutan nyo na lang, ipakita nyo na lang yung DTC. Okay? Bakit po ganyan ang tanong minsan ng mga immigration officer? Para just to make them sure na walang magti-TNT sa Korea. Lalo na po sa mga OFW. Kasi po medyo mainit ang mata sa mga OFW. Kaya
Dapat ang sagot, kung ano lang po yung itatanong ng immigration officer, yun lang po yung isasagot. Okay? Ano ba yung mga tanong ng immigration officer? Number one, kailan ang alis? Yan yung mga usually tanong. Kailan ang alis? So, sabihin mo yung date. Kailan ang balik? Sabihin mo rin yung date. So, nandiyan naman yung date kung kailan yung balik natin. So, yun po yung kakabisaduhin nyo. Kailan yung alis? At, kailan yung balik? Yan. So, ilang araw? Okay, so yun yung kabisaduhin nyo. Tapos yung hotel. Saan yung hotel? So, yun po yung sasagot nyo lang din. Kabisaduhin nyo na lang yung hotel or kung yung date. So, pag tinanong, ano po ba yan? Company or personal expense? Ang sagot po natin lahat, company incentive. Company po ang gagastos. It's a travel incentive. Okay? Ulitin ko, company incentive. Hindi po personal. Ngayon, pag tinanong, paano yan pinahit? Ito po yung sagot. Okay? Paano kayo nakaalis? Or bakit kayo? Libre? Yes po, libre. Sagot mo ba yan? Hindi po. So, sinong gagastos doon? Company po. Pag tinanong, ano yung sasagutin mo? Meron po akong pocket money lang. Pocket money. Clear po ba tayo doon? Yan. Company expense, sagot ng company. Tapos, pocket money lang ang dala mo. That's number one. Number two, ano pa ba yung usually tinatanong? Yun yung hotel. Tapos, yun. Paano nyo yan hinit? Ito po yung sagot ha. Uniform po tayo. 8 directs, 8 pairs, 2 months. Para hindi na ako kayo maluto. 8, 8, 2. 8 pairs, 8 directs, 2 months. So, ganun lang po kadali. 8 pairs, 8 direct, 8 pairs, 2 months. Ulitin ko po ha. 8 direct, 8 pairs, 2 months. So, comment nyo po dyan. Para at least clear. 8 directs, 8 pairs, 2 months. Or kahit hindi na yung 2 months, sabihin nyo lang 8 direct, 8 pairs. Just in case, tanongin lang po. Okay? Yan. So, minsan hindi naman tinatanong kung ilang promo period, yung 2 months. So, pwedeng sabihin nyo lang po, 8 direct, 8 pairs. Clear po ba tayo doon? Tapos, ano pa ba? Wait lang, para may sure akong hindi makalimutan. May check lang ako sa notes. Yan. Yun. Pag tinanong po kayo, anong gagawin sa Korea? Leisure or travel? Okay? So reminder po, wala pong government employee dito. Kasi baka may maglagay po dyan, anong background, ang lalagay nyo lang po self-employed. Usually, ang nilalagay po dyan self-employed or ano nga ba yung nilalagay natin dyan, Godet? Pwede pa comment. Kasi usually nilalagay. Basta never nyo pong ilalagay na kayo po ay government employee. Kasi may mga instances po before na may naglagay po dyan na teacher or retired teacher, hinanapan po ng document, hindi po nakaalis. Lalo na yung may mga naglagay din dyan na may naglagay din before na nagtatrabaho sa munisipyo, so hindi nakaalis, hinihinga ng document. Okay? So, ulitin ko po, walang government employee. Okay? Kung ilalagay mo dyan, self-employed. Okay? Ako usually nilagay ko self-employed. Clear po? Yan. So, actually, yon. O pwede independent distributor. Yan. Distributor tayo ng company. So, sino po may mga tanong? Baka po may question. Huwag nyo na pong ilagay, retired teacher. Pero with document po nadala. Kayo, call nyo yan, nawala ako. Ayun. Call nyo po yan. Yun na pong huwag nyo na pong i-declare. Oo, kasi mas tatagal pa kahit may document. Yun na lang, independent distributor. So, mabilis na lang. Kasi lalo na sa mga frequent traveler, medyo mabibilis lang tayo kasi makikita naman yung tatak. May mga onting tanong lang. So minsan, ang medyo dinedelay nila yung mga first time. May instances lang naman. Kaya again, reminder po, dapat relax na relax lang po kayo pag nandun kayo. At huwag na wag po kayo pag nasa immigration, wag po kayo magpipicture-picture ha. Bawal po yun. Mahalatang first time, wag niyo pong pahalatang first time.
Yeah, independent distributor lang po. So, actually, yun lang naman po. And magkita po tayo kasi bukas nandun na kami ng 9. So, ang flight natin, Northwest flight natin, I think alas 2 ata, alas 3, I'm not sure. Pero at least mas maganda, mas maaga po tayo. At least 9 p.m. nandun na po kayo. Para sigurado. Ano yun? Paano kapag nag-ask ng IO ng proof kung incentive ito, ano po papakita namin? Anong IO? Proof, pakita nyo lang yung DTC. Oh, actually, hindi na naman. Sa ano namin, sa experience, wala namang hininga ng ano. Tinatanong lang naman yung DTC. 8 pairs. Hindi naman nila alam yon. Nakarecruit lang ng 8 direct, 8 pairs. O ganun lang. Huwag nyo na sabihin siguro yung 2 months. 8 directs, 8 pairs na lang. Clear po? Yan. Oo. Pa lang yung laman ng accumulated. Siguro, I think it's okay. Oo, it's okay. Kasi importante patunay lang na member kayo. Member kayo ng company natin. Kasi recently, ang ginawa namin, actually mas madali nga yung sinabi namin eh. Kasi medyo crucial lang kasi kung ilalagay natin dyan na dati ang ginawa namin is, sa experience, hindi naman tinatanong eh. Kung gaano kahirap. Basta 8 directs, 8 pairs. Yun lang. 8 direct, 8 pairs. Yung mga maliliit yung accumulated, wag nyo na pong baliwin. So maliliit yung accumulated income, siguro parang supporting document, mabuksan mo yung online banking mo kung may mapapakita kang online banking. Kung wala naman, good luck. Ayan, dumadaan ang payout. Yan, sabihin nyo lang yung totoo. Minsan dumadaan, sabihin nyo sa Bibo app, tapos dinediretso sa BDO. Basta tandaan nyo po, may ibibigay naman po ba na return ticket? Yes, may ibibigay po. May ibibigay po yung document natin and yung hotel. Basta tandaan nyo po kung ano lang yung itanong, yun lang po yung isasagot. Okay? So, sige po, may question pa ba? Wala na? Okay. So, yun lang po guys. And ganun lang po ka-exec. Okay? Kasi para bukas, komportable na lahat. At least make sure na may hoodie ka kasi yun yung magiging uniform natin. Usually, makikita naman yan. Ang dami natin eh. I think yes, mag-fill up po ng mag-fill up ang bukas. And asikasuhin nyo rin po yung travel tax. Magbabayad po ng travel tax. Yeah. I think nasa 1.6 or 1.8 lang po yun. Okay? Tapos sa mga kailangan ng cash, pwede po sa airport na kayo magpapalit. Okay? Or kung gusto niya may ATM kayo, pwede kayo mag-withdraw na rin sa Korea. Mababa lang naman ang palitan pag ATM nila. Pero much better, para sigurado kayo is papalit na kayo bukas sa airport. Okay po? So, yan lang guys. And make sure na have enough sleep. Make sure po na makatulog kayo ng maayos. Kasi po bukas is walang tulugan. So, ang tulog po natin is, I think, siguro matulog ka, although may hirapan kayo makatulog. Siguraduhin nyo ngayon buo ang tulog nyo. Tapos bukas, para at least kompleto yung energy. Yes, meron na po e-visa. Okay na po yung e-visa. Okay? Meron na po. Si Miss Kat po ang magpo-provide nun. Anong ba tawag dito? Ayun, make sure po na kumpleto tulog nyo ngayon and kung kaya nyo matulog bukas ng hapon, at least have an umidlip or matulog ulit para kasi bukas po, medyo dire-diretso na tayo. Dadating po tayo doon ng umaga, after ng umaga, walang tulugan, trip po agad po tayo. So may tour agad tayo, tapos ang check-in natin is alas 3. So, pagdating ng alas 3, sa mga gustong mag-nap sa kwarto, pwede. Gustong umalis, pwede naman free time po natin after.
What time po ang kita-kits sa airport? At least nandun na po kayo ng 10 o'clock. Kami po, nandun kami ng 9. So, ang call time po natin is 10. Yun yung pagkakatanda ko sa sinabi ni Miss Kat. Tama ba, Odette? Nilagay naman ni Miss Kat. Yes, may itinerary tayo. Okay? So, yes, sabay-sabay tayo pipila sa immigration officer. Tama. At least 10 o'clock nandun na. Yan, kita-kits po tayo doon. Tapos naka-hoodie. Okay, dala ang passport. Nakapag-board na rin, pag-boarding pass. Tapos, yun lang naman. Bas, enjoy and mag-enjoy tayo sa Korea and yun lang guys. So yun lang po and yun, anong terminal? Yun, tignan mo na lang dyan sa ticket, hindi ko kabisado. Anong terminal ba tayo? Nandiyan naman yan sa ticket. Terminal 3 daw, sabi ni Marnie. Yan. So may GC naman po tayo, update na lang sa GC. Okay? So sa mga appliance, make sure na yung mga members po ninyo is kompleto or napanood po ito. Okay? So ma-itinerary na tayo pagdating natin doon. Clear po tayo doon mga kapatid? Yan. So sa mga may mga papahabol kami just in case sa GC na lang mag-update tayo. And pinaka-importante yung mga documents, passport, ID. Yan. So ano pa ba? Yan, COD. Yan. So sa COD po, sa mga hindi nakapagpaprint ng COD, pwede niyo pong kunin bukas kay nasa kanino ba yung COD? Kay Generous. Kay Mitch Siman. Kay Michelle Siman. Sa kanya po niyo bukas kunin yung mga COD. Okay? So yun lang guys. And thank you so much. Kita-kits bukas sa airport. Bye-bye.